Okay, good day everyone. So for today, we're going to tackle about the solid state, which is our lesson number 3 for this third quarter. So, alam ko naman na familiar na kayo doon sa word na solid, di ba? So, pag sinabi natin solid, ang solid ay may definite mass, definite volume, and then definite shape. And then, ang kanyang molecules ay compact. So, um, alam naman natin na yung mga three phases or states of matter. Isa na dun yung solid. So for today, we're going to dig deeper about the solid state. So let's have the physical and chemical properties of solid. So sa physical properties or chemical properties ng solid, ang solid ay incompressible. Which means alam naman natin na compressed na or compact na yung molecules ng solid, di ba? Wala na siyang pagkagalawan. So, kapag naglagay ka pa ng pressure doon sa solid, may tendency siya na mag-break, no? So, hindi na siya incompressible. Dahil wala na ngang space na pwedeng paggalawan yung kanyang mga molecules. Next, the solids are rigid. Ibig sabihin ng rigid, fixed. Bakit fixed? Kasi nga, dahil nga sa wala ng space na pwedeng paggalawan yung molecules ng isang solid, nandun na lang siya sa kanyang pwesto. Gumagalaw man siya pero hindi siya nakaka-move freely like the molecules ng liquid and ng gas. So solid have definite mass, volume, and shape. And then the intermolecular distance between the molecules is short. So ano ba ang magiging apekto ng distance ng intermolecular doon sa molecules? So, kasi noong una, di ba, nung lesson 1 natin, nabanggit doon yung IMF or yung intermolecular force. So, ang IMF ng isang liquid, dahil nga ang atoms or molecules ng liquid ay slightly apart, ito, for example, ito yung molecules ng liquid. Ang distance or merong distance yung IMF ng liquid. Sa gas naman, dahil nga mas malaki yung gap, mas mahaba yung distance ng IMF. And doon sa ating solid, dahil compact na yung molecules ng solid, mas shorter yung distance ng IMF ng solid. So ano nga ba ang ibig sabihin ng ganyan? Shorter intermolecular force or shorter intermolecular distance means stronger or mas malakas yung kapit niya or yung attraction niya doon sa isang o sa kasamahan niyang molecules. Kapag naman longer yung intermolecular distance niya, mas mahina yung kanyang bonding or attraction doon sa isa pang molecule. Okay? So next naman, the constituent particles can only oscillate about their mean position. So yun sa ating pangalawang uh, property, di ba nasabi ko doon na rigid or fixed na. Nakakagalaw lang siya uh, ng pa-oscillate. Ano ba ibig sabihin ng oscillate? Ito yung movement ng isang bagay na back and forth lang. For example, left and right, din lang ang kanyang galaw. Left and right lang ng left and right. Or kaya up and down lang. Yun lang, pabalik-balik lang. In other term, ang oscillate ay vibration. So, ganun lang yung movement ng molecules ng isang solid. Unlike the liquid and the gas na nakaka-move freely dahil nga may mga spaces pa, hindi ganun ang molecules ng solid. Next, we have the solid state chemistry. It is the study of structure, properties, and synthesis of solid materials. So, dito, naka-focus na yung
chemistry na ito sa pag-aaral ng mga solid. Kung ano yung mga molecular structure niya, crystal structure niya, yun ang pinag-aaralan dito sa solid state chemistry. So, nakadedicate lang siya sa pag-aaral ng iba't ibang solid. Minsan tinatawag din siyang materials chemistry. So, meron tayong dalawang solid state based doon sa arrangement ng kanyang mga particles. So, sa crystalline solid and then the amorphous solid. So, doon tayo muna sa unas, which is the crystalline solid. So, crystalline solid are those that have typical geometry. And the atoms, ions, or molecules are arranged in a definite repeating pattern. So, kita nyo naman doon sa ating right side picture. 'Di ba naka-organize yung mga atoms niya or yung mga molecules niya, and may repeating pattern siya. Kita niyo yung pattern niya na parang may triangle dito. Yan. Tapos, parang bumubuo talaga siya ng pattern. Kapag nagdagdag ka pa ng isang linya ng atoms dito, same lang yung pattern niya doon sa mga nauuna. Yan. So, crystalline solid, may order, naka-arrange, Uh, and then may repeating pattern. Okay? So, meron tayong properties ng crystalline solid. Crystalline solid have sharp melting point. So, pag sinabi natin sharp melting point, ang crystalline solid ay may definite heat of fusion. Ano ba yung heat of fusion? Ito yung amount of heat na kailangan para mag-melt yung isang solid. Definite yun. Ibig sabihin, defined. Merong uh, malalaman mo or naka-defined yung amount ng isang melting point ng isang crystalline solid. So the shape of the crystalline solids is definite and has a typical arrangement of particles. So nasabi ko na yun sa unang slide, sa previous slide, no? And then the third one is they show cleavage property. So pag sinabi natin cleavage property, example natin dito, kapag kinat mo yung isang solid into two pieces, ang isang crystalline solid, mag-show siya ng smooth cut, no? So, kapag kinat mo yung dalawang piraso, yung pinaka-cut niya is smooth or fine or hindi siya rough edges. Yun ang tinatawag na cleavage property. And then crystalline solid have lattice structure. And then the last one is crystalline solids are true solids. So, totoong solids daw ang isang crystalline solid. So, doon sa ating properties, di ba nabanggit yung lattice structure. A crystal lattice structure is a repeating three-dimensional pattern or 3D pattern ng atoms or group of atoms in a crystal. So, kung titignan nyo, ah, ito yung itsura ng mga atoms sa isang crystalline solid. Ganito siya naka-arrange, no? Ganyan yung arrangement ng ah, atoms niya. Pag tinignan mo pa siya ng mas malapit or naka-microscope. So, merong bumubuo doon sa isang crystal lattice. Ito yung tinatawag na unit cell. So, sa isang unit cell, kailangan siya para makabuo ng isang crystal lattice or lattice structure. Kasi kung wala yan, hindi ka makakabuo ng structure. Tama? Siya yung bumubuo ng isang um, lattice structure kasi kita nyo na meron siyang pattern. Na kapag nagdagdag ka pa ng isang unit cell dito, same lang din naman doon sa naunang unit cell. Next, meron tayong tatlong types ng unit cell. Una naman dito ay primitive cubic, which is the simplest type ng unit cell.
Next is the body-centered cubic. Pag sinabi natin body-centered cubic, merong atoms doon sa pinakagitna. Kita niyo yung red dot na yan? It represents the atoms. Ang tawag dyan sa dot na yan ay lattice point or lattice site. And lattice point allocation. Ito rin, lattice point din yan. Which means ito yung pinakagitna ng isang atoms or molecules. Next, the third one is the face-centered cubic, which means lahat ng faces ng isang cube. Ilan ba ang face ng cube? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. So, yung 6 faces ng isang cubic or cube, meron dyan nakalagay na another molecules. Doon sa ating primitive cubic, yung mga sides lang yung may molecules, no? Diba sa isang cubic shape, meron tayong 8 corner or side. Doon naman sa ating body-centered cubic, maglalagay lang tayo ng isang molecule sa pinakagitna. And then doon naman sa face-centered cubic, lahat ng face ng isang cube shape ay mayroong atom or molecule sa center. Okay? Next. So, meron tayong apat na types ng crystalline solid. So, based sa intermolecular forces or chemical bonding, nagkakaroon tayo ng apat na type ng apat na type ng crystalline solid. Una dito ay ang molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent network solids. Okay, first one is the molecular solids. It is the made up of atoms or molecules held together by London dispersion forces, dipole-dipole forces, or hydrogen bonds. So, ito yung mga type ng intermolecular forces na nag-held doon sa molecules ng isang molecular solid. So, tandaan niyo yung mga yan ha. Kasi, ah, diyan nagkakaiba-iba yung susunod nating ito topic, which is yung type ng molecular solid. So, in the molecular solid, yung mga particles ng isang molecular solid ay molecules. Tapos, nade-divide siya into three categories, which is the non-polar molecular solid, polar molecular solids, and hydrogen-bonded molecular solid. And yung mga molecules dito ay polar and non-polar ang gamit niya. Kaya meron tayong non-polar and polar. So, unahin natin ang non-polar molecular solid. So, non-polar molecular solid, makikita nyo doon na ang molecules or atoms niya ay held by the weak dispersion force or by London dispersion forces or LDF. And ang mga molecules dito ay non-polar. Dahil nga non-polar molecular solid siya. Characteristic ng isang non-polar molecular solid, ang kanyang physical nature ay malambot or soft. Hindi rin sila conductor ng electricity, kaya sila ay isang insulator. And meron silang very low na melting point, which means kapag sinabi nating very low melting point, konting heat lang yung ilagay mo sa kanya, mabilis na siyang mag-melt. So, example natin dito ay methane, chlorine, hydrogen, and oxygen. Next, doon naman sa ating polar molecular solid, ito naman yung mga solids or polar molecule na hineheld together ng isang dipole-dipole interaction. So, kanina doon sa ating non-polar molecular solid, hineheld yung mga atoms or molecules ng London dispersion forces. Dito naman sa ating polar molecular solids, dipole-dipole interaction naman yung nag-held sa kanyang atoms or molecules. And then, ang characteristic ng isang polar molecular solid, katulad lang din sa non-polar molecular solid, sila ay malambot.
And then, most of these are gases or liquids at room temperature. Ibig sabihin, kapag room temperature, itong mga molecular solids na to ay in form of gases or liquid. And then, they do not conduct electricity. Kaparehas lang din dun sa ating non-polar molecular solid. And, ang pinagkaiba lang niya is mas mataas ang melting point ng polar molecular solid kesa sa non-polar molecular solid. Examples natin ay iodine crystals and graphite. Next, the third one for the type of molecular solids is the hydrogen bonded molecular solid. Ito yung mga solid na may polar covalent bond. So doon sa una, sa non-polar, meron siyang non-polar covalent bond. Doon naman sa ating polar and then hydrogen bonded molecular solids, meron silang polar covalent bond. And then, ang mga elements na involved with hydrogen bonded molecular solids ay kadalasang hydrogen, fluorine, oxygen, and nitrogen lang. So, yan madalas ang makikita nyo doon sa hydrogen bonded molecular solid. Okay? So, doon sa ating non-polar, ulitin ko, non-polar, London dispersion forces ang nag-held together. Sa ating polar molecular solid, dipole-dipole interaction ang nag-held together. And then ito naman sa ating hydrogen bonded molecular solid, of course, hydrogen bonding ang nag-held together sa kanyang mga molecules and atoms. Okay? So, ito ang mga characteristic ng isang hydrogen bonded molecular solid. Ang kanyang physical nature compared doon sa ating naunang non-polar at polar, hard siya. Okay? So sa ating non-polar and polar is soft, di ba? So dito naman sa ating hydrogen bonded molecular solid, ang kanyang physical nature ay hard. And kapares lang din ng mga naunang dalawa, hindi rin siya conductor ng electricity. And the physical state of this solid is volatile. Ibig sabihin ng volatile, may tendency siya na mag-vaporize into liquid or soft solid under ng room temperature. And they have a low melting point. So, i-clarify ko lang na ang molecular solid ay may low melting point. So, doon sa ating, uh, kung i-compare natin, ang non-polar molecular solid, ang melting point niya ay ito lang. Ang polar, mas mataas lang ng kaunti sa non-polar. And then, ang hydrogen bonded molecular solid ay meron ding low melting point. So, hindi naman nagkakalayo yung ang mga melting point nila. Basta mababala silang lahat. So, kapag room temperature, pwede na silang mag-vaporize or mag-evaporate. Parang ganun. Example natin dito ay yung H2O or yung ice. H2O in solid form. Next, doon sa ating type of crystalline solid, meron tayong ionic solid. So, made up of positive and negative ions and held together by electrostatic attraction. Sila ay may mataas na melting point. So, compared doon sa ating molecular solid, ang ionic solid ay may mataas na melting point. Ibig sabihin, kailangan ng mas mataas na temperature bago siya mag-melt. Ang mga ionic solid din ay brittle. Pag sinabing brittle, marupok, madaling madurog, or mabasag. Sila rin ay isang poor conductors in solid state, which means kapag nasa solid state sila, hindi sila conductor ng electricity or mahina yung pagko-conduct nila ng electricity. Ganito ang itsura ng lattice structure ng isang
ionic solid. So, yung color green, which is the chlorine, ang chlorine ay negative charge atoms or negative charge ions kasi ang chlorine ay isang non-metal element. And then, yung sa ating color red na molecules or atoms, siya ay positive charge ions kasi ang mga positive charge ions ay metal or metallic. Another term for positive and negative ions are the cations and anions. Ang positive ions ay tinatawag na cations and the negative ions ay tinatawag na anions. Next, meron tayong another type of crystalline solid which is the metallic solid. Ito ay made up of metal atoms. Obvious naman doon sa kanyang pangalan which is metallic or positive charge. So lahat ng metal ay positive charge. And held together by the metallic bonds. So kung i-compare natin siya doon sa ating ionic which is held by the electrostatic attraction, um, ang metallic solids ay hiniheld ng isang metallic bonding. And ang metallic solids po ay may mataas na melting point. And pwede siyang mag-range from soft and malleable to very hard metal. So kapag sinabi nating malleable, ito yung property ng isang solid para ma-flatten using the hammer. And then, ang ductile naman ay property ng isang solid or metal para ma-stretch into thin wires. So, yun naman ay na-discuss ko noong first quarter. And ang metallic solid ay isang good conductors of electricity. Siyempre, alam naman natin yan na kapag metal, madaling mag-flow yung electricity, di ba? Ito naman ang itsura ng lattice structure ng isang metallic solid. So, pansin nyo lahat ng uh, point or lattice point ay positive charge. Next, covalent network solid. So, medyo malabo yung aking picture dyan, pero ganyan yung itsura ng covalent network solid. Ganyan yung itsura ng kanyang lattice structure. So, covalent network solid, ito yung atoms na kinoconnect ng mga covalent bonds. Um, Sila ay may matigas na physical nature and then meron din silang mataas na melting points. Pero sila ay hindi conductors ng electricity. Example natin dito ay ang diamonds and graphite. And then the last one, which is the type of the solid state, is the amorphous solid. So solid state is comprises those solid which have the property of rigidity and incompressibility but to a certain extent. Ibig sabihin, meron siyang property ng rigidity or fix yung kanyang position and incompressibility pero hindi siya uh, tawag dito, hindi siya permanent or mayroon siyang limitation, no? They do not have the definite geometrical form or long range order or pag sinabi natin long range order is the lattice structure. And kung kita nyo naman doon sa ating picture, compare doon sa ating crystal solid state, hindi siya naka-arrange, no? Hindi naman siya hiwa-hiwalay, hindi lang siya naka-arrange. Kita nyo pa rin naman na magkakadikit yung mga atoms niya. Tapos, hindi siya, wala siyang repeating pattern. Basta magulo yung kanyang molecules. So, properties ng amorphous solid. Amorphous solids are gradually softened over a range of temperatures
and they can be molded into different shapes on heating or upon heating. So, uh, ang amorphous solids naman ay tinatawag na pseudo-solids. Pag sinabi natin pseudo, fake. Ibig sabihin, hindi siya tunay na solid. Or, minsan tinatawag din siyang super cooled liquids, which means they have the tendency to flow very slowly. So, kung papansin ninyo, magtataka kayo, yung solid nag-flow, pero meron pala talaga siyang ganon. Kasi, yun ang tinatawag nating amorphous solid. Kaya hindi siya tinatawag na true solid. 'Di ba? Ang crystalline solid natin ay tinatawag na true solid. Ito namang amorphous solid, isa siyang pseudo-solid or fake solid. Example na ito sa ating amorphous solid kasi ito ay na-search ko lang nung nakaraan. Example ng amorphous solid is glass. So, kung titingnan niyo yung i-observe nyo or i-look closely nyo yung mga window pane or glass pane. Um, mas makapal yung nasa ilalim. Yun pala, unti-unti daw siya nagfo-flow pababa nang hindi napapansin ng mga tao or hindi nakikita ng naked eye. Ganun daw yun. So, pwede nyo naman siyang i-search kung totoo siya or kung paano siya makikita talaga na amorphous solid yung isang glass. And then, amorphous solid have irregular shapes compared doon sa ating crystalline solid kasi nga fix yung kanyang position or meron siyang structure. Ang amorphous solid kasi kaya wala siyang shape or wala siyang regular shape kasi nga yung kanyang molecules ay hindi organized and wala siyang pattern. Next, when amorphous solids are cut with sharp-edged tool, they form pieces with irregular surfaces. So, compared doon sa ating crystal lattice na may cleavage property, or kapag hinati mo siya sa dalawa, mag-iiwan siya ng smooth surface. Ang amorphous solids naman, kapag kinat mo into two pieces, ay mag-iiwan siya ng irregular surfaces or rough edges. Amorphous solids din naman ay walang definite heat of fusion. And due to the irregular arrangement of the particles, which means hindi defined yung amount ng heat na kailangan para melt yung isang amorphous solid. Pabago-bago, kumbaga. Ayun. So, dun lang nagtatapos yung ating um, lesson. I-wrap up lang natin yung ating, or isa-summary lang natin yung ating pinaka-lesson for today. So, ang una, ang solid or solid state, ito ay may definite mass, definite volume, definite shape. Compress ang kanyang molecules. And then, pwedeng mahawakan. Ano pa ba? So, yun lang. So, under ng solid, meron tayong dalawang type, which is the crystalline solid and then the amorphous solid. So, ang crystalline solid, meron siyang structure, organized, and naka-order yung kanyang particles. Meron din siya tinatawag na lattice structure. And ang mga crystalline solid may definite heat of fusion, may cleavage property, may regular shape, and meron siya repeating pattern. And then meanwhile doon sa ating amorphous solid state, kabaliktaran siya ng crystalline solid. Ang crystalline solid din pala ay tinatawag na true solid. Ang amorphous solid, wala siyang repeating pattern, wala siyang definite heat of fusion, nagiiwan siya ng irregular surface kapag kinat. Tinatawag siyang pseudo-solid or fake solid. And then under ng crystalline solid, meron tayong apat
which are the molecular solid, ionic solid, metallic solid, and then the covalent network solid. So, doon sa ating molecular solid, ito ay binubuo or hiniheld together ng tatlong klase ng intermolecular forces, which are the nonpolar, polar, and then the hydrogen bonded molecular solid. Sa nonpolar, ang kanyang ang nag-held together sa kanya ay London Dispersion Forces or LDF. Sa polar, ang nag-held together ay dipole-dipole attraction. And then doon naman sa ating hydrogen bonded, ang nag-held together ay hydrogen bonding. Lahat ng molecular solid ay mayroong low melting point. Okay? And etong non-polar and polar ay may soft physical nature. Meanwhile, yung ating hydrogen naman ay may hard physical feature. Next, doon sa ating ionic solid, ito ay hiniheld together by the electrostatic attraction which yung atoms niya or molecules niya ay positive and negative charge ions or cations and anions. Doon naman sa ating metallic solids, ang kanyang atoms ay metallic ions or positive charge ions. Hiniheld din siya ng metallic bonding. Hiniheld together ng metallic bonding. And then doon sa ating covalent network solid, hiniheld together ang molecules ng covalent bonding. So, itong tatlong to, ang ionic melting metal bonded or metallic solid, metallic solid, and covalent network solid ay may high melting point. Ayan siya. So, pwede nyo itong balikan yung video na to kung nalilito kayo doon sa pinagkaiba-iba ng mga types ng molecular solid, types ng crystalline solid, and ng types ng mismong solid state. Yun lang.